video kaya na may extension na bahay Aliwan o Casa. Samahan ninyo kami sa paglalantad sa mga nangyayari sa likod ng mapagpanggap na negosyo. Itinuturing na isang sakit ng lipunan ang prostitusyon. At kadalasan, kahirapan ang dahilan ng bentahan ng laman. Mahigit 80% ng mga biktima, kababaihan. At halos 50% naman, kabataan ang karaniwang nasasadlak sa sinasabing pinakamatandang propesyon sa buong mundo. Pero tulad ng anumang dinaramdam, may lunas ang sakit ng lipunan. Isang informante ang nagsiwalat ng reklamo tungkol sa isang umanong pugad ng prostitusyon sa Ermita, lungsod ng Maynila. Sa tabi ng punong tanggapan ng Barangay 670, Zone 72, may sinasabing extension daw ng isang videoke bar, ang Japlak Music Lounge and Restaurant. Ang videoke bar, ang bahay at ang barangay hall sa tabi nito ang ilang araw naming inimbestigahan. Pero bakit tila hindi ito napapansin ni Kapitan Dante Gonzalo, ang leader ng kanilang barangay? Sa pagsapit ng gabi, tila mas nagiging buhay na buhay ang videoke bar. Doon sa labas ng highway, may mapapansin ka lang doon na isang parang videoke bar. Makakatawag pa rin sa'yo, mayroong mga babaeng sa labas. Sa pamagitan ng isang asset, sinubukang pasukin ng investigador ang videoke bar. Agad sinalubong ang aming asset ng isang babaeng tumatayong mamasan daw ng videoke bar. Pwede mo rin silang itable doon sa loob ng bar. Pwede mo silang ilabas. Ababawal yan ah! Pero natuklasan ng investigador, hindi lang pala sa Japlak Music Lounge and Restaurant matatagpuan ang mga babaeng GRO. Sa kwento ng asset, tila may extension daw kasi ang bar na nasa katabi lang ng eskinita. Makikita ka doon sa loob, doon sa may iskinita na 24 hours. Yung palang 24 hours na yun, yung pala yung kuhaan ng babae. Itinuro ng babaeng mamasan ng videoke bar ang bahay kung saan may mahigit 15 babae raw na umano'y naghihintay na mga bisitang parokyano. Nung pumasok ko sa loob, siyempre noong una hindi ko alam yung mga kalakaran nila. Tapos may bilang lumapit sa akin, tinatanong kung kukuha raw ko ng babae. Kasi ang koneksyon nung isang bar doon sa unahan, meron din sila dong mga babae. Pwede mo rin i-take out. Pero kung gusto mo ng iba, magkukuha ka doon sa kasa nila doon sa loob. Mistulang kasa raw ang bahay na pinagdalhan sa asset. Kasi kaya tinawag na kasa yun. Kasi pagpasok mo, magdo-doorbell na yun nandun sa labas. Tapos maglalabasan na ngayon yung mga babae. Pag nakalabas na yung mga babae, doon ka na mamimili kung sino yung gusto mo. Kapansin-pansin din ang animoy uniforme ng mga babaeng nasa loob ng bahay. Ang suot kasi nilang mga damit magkakapareho ng kulay. Sa tinatayang 20 babaeng nasa loob ng sinasabing kasa na maaaring bayaran umano ng pinakamababang bar fine na 1,500 piso, tubong lugaw ang maaaring maging kita umano ng mga promotor ng pananamantalang ito sa mga babae. Ang tanong, ano kaya ang ginagawa ng mga opisyal ng barangay tungkol dito? Gayong katabi lang halos ng inireklamong kasa ang kanilang punong tanggapan. Wala raw ang mayari sa lugar ng makuna ng investigador ang operasyon ng inireklamong kasa sa Maynila. Kaya ang manager na ng bar ang sumunod na nakausap ng aming asset. Kasi yung unang manager na nakarap ko si Chris, binigyan niya ako ng calling card na sabi niya sa akin kung meron daw akong kakilala o mga Amerikano o mga foreigner, daling ko daw doon sa nila, sa kasa. Sabi ng isang matandang nag-serve doon na anak daw siya nung may-ari. Nakumpirma naman ang reklamo tungkol sa umano'y prostitusyon sa lugar na magalok ng Bar Fine, ang namamahala ng kasa sa asset na nagpanggap na customer nila. Babayad ka ng 1.5. Yun yung pinaka-bar fine mo sa babae. Tapos, pwede mo na silang ilabas kahit saan kayo magpunta. Pwede mo silang galawin, ganun. Hindi itinuloy ng asset ang pagpasok sa loob ng gusali at pakikipagtalik sa babae dahil maigpit pong pinagbabawal yan sa panuntunan ng investigador.
establishment sa Manila. Yung pangalan na kasa. Naniniwala rin ang mga otoridad na sakaling totoo man ang reklamo, kailangan ng wakasan ang pang-aabusong nagaganap sa Japlak Restaurant and Music Lounge at sa umano'y katabing kasa. Kita natin sa video na hindi siya bahay. Nabuking din mula sa Bureau of Permits ng Lungsod ng Maynila na walang kaukulang permiso ang Japlak para sa kanilang operasyon. Kapalmuks lang? Nagsagawa ng plano ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ilang tauhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ang mga opisyal ng Business Permits and Licensing Office o BPLO ng Lungsod ng Maynila kasama ang investigador para sagipin ang mga babaeng nagtatrabaho sa loob ng Japlak at ang katabi nitong kasa. Wala namang kamalay-malay ang mga umano'y may pakana ng prostitusyon sa target area na nabibilang na ang maliligayang araw nila. Susunod! Bahayaliwan sa Maynila, sino kayang may pakana? So may permit po ito sa barangay. I think meron. Chairman na may-ari, baktol. Sa City Hall, meron ba? Kompleto yan.